Matandang hayop, pinakamalakas sa buong mundo. Nakainom hanggang malason, tapos binigyan mo pa ako ng malaking problema. Si Shen Bingking, anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangsheng. Ito ba si Bingking? Parang malaking halimaw na karne. 17 taong ginawa ko, ngayon papakasalan ko pa ito. Pipirmahan ko muna ang annulment, magiging security guard na lang ako, tamang kain at tulog. Kapag nakita mo na ang totoong tao, mawawalan ka ng kaluluwa. Hihe, ang sarap ng alak. Hihe, magsisisi rin yang batang yan. Saich, isang order ng fried rice noodles. Boss, fried rice noodles with egg, extra spicy. Saich kuya, eto noodles mo. Walang mas mahalaga kaysa kumain. May patayan, takbo. Namnam. Presidente Shen, kahit mga Diyos di makakapagligtas sa'yo ngayon. Sumama ka na maayos, mas mababawasan ang hirap mo. Tumakbo ka na. Papatayin ka nila. Ate, tumatakbo ka ng tumatakbo, huwag mong itulak ang upuan ko. Nag-e-evacuate, hindi mo ba nakikita? Natahanta ka? Gusto ko lang kumain ng tahimik. Aray. Sabay-sabay na, patayin natin siya. Ina, hindi ko pa kinain ang sunny side up ko. Aray, ang hirap. Mainit. Buong katawan ko mainit. Ina. Ang hirap. Mainit ang katawan. Nahuli ako. Ha ha ha. Ikaw. Ego. Hanapin ninyo ang ihigong nakataoy strobe at sinelas. Yung ihigo na yun. Presidente Shen, gising na po kayo. Bakit ako nandito? May nag-report sa pulis, dinala kayo rito. Kayo lang po nandoon. Impossible. Imbestigahan, kunin ang lahat ng key footage. Hanapin ninyo ang ihigong nakataoy strobe at sinelas. Opo, Presidente Shen, gagawin ko po agad. Boss, bayad. 24 pesos lahat. Eto, supli na yan. Ay. Ang sarap. Walang patayan, walang panlilinlang, tulog ng sapat, kain ng mabuti, araw-araw. Ito ang tunay na buhay. Nagpapanggap lang bilang gwardiya. Bingking, narinig ko na may nangyari sa'yo kagabi. Sa akin na ang kumpanya. Mas mahalaga ang kalusugan ni Boss Shen. Magpahinga ka muna. Maaming karanasan si Boss Jen Hua. Hari ng Timog Lungsod, nakipag-partner na ako kay Boss Lin ng Tianhong. Totoo ba yan? Paano nangyari kay Li Tianhong?
Tito, sa tingin mo ba wala akong kakayahan? Boss Shen, hindi pa namin nakikita yung tao. Nawalan ng signal ang lahat ng CCTV. Hindi to aksidente lang. Hindi siya basta-basta. Hanapin pa natin. Kahit kailangan maghukay, hahanapin natin siya. Sandali. Bigyan mo ako ng file ng long-term security. Ako mismo ang pupunta. Ah, ikaw pala yung ate. Wala ka ng trabaho. Mula ngayon, empleyado mo na ako. Pangalan. Linye. Edad. 20. Ano ang mga nagawa mo dati? Nanatili lang ako sa bundok. Nanggugulo ka ba dito? Naghahanap kami ng mga bihasa, hindi tamad. Ano ang pinakamadaling trabaho? Malaki sahod, konting gawain, pwede matulog. AME, buhatin mo itong 100 kilo gamit ang isang kamay. Ukunin kita. Hahaha. 35,000 kada buwan. Ganito lang. Mas magaan pa to. Pwede na ba akong mag-apply ngayon? Ginong Lin. Ginong Lin, hinahanap namin kayo. Gusto kayong makausap ni Boss Shen. Pumila siya. Nag-i-interview pa ako. Unahin ang nauna. Ginong Lin, mahalaga ang oras ni Boss Shen. Pwede bang sumingit dahil mayaman? Kahit sino, dapat sumunod sa tuntunin. Hintayin mong matapos ang aplikasyon ko. Inanggap na. Inanggap na. Level na security consultant, pinakamataas. Sige, tapos na. Dalhin mo ako. Ah, ikaw pala yung ate. Nagastos ko na ang pera. Walang natira, wala nang supli. Sakay na. Ano to? Kakahanap ko lang ng trabaho. Pupunta ako sa dormitoryo. Wala ka ng trabaho. Mula ngayon, empleyado mo na ako. Bodyguard ko, 200,000 kada buwan, may bonus pa. Libre pagkain at tirahan. Kapag nanalo, di 12 tomahawk steak sa tanghali. Libre pagkain at tirahan. Sa private villa ko, 24 paghahati pito chef para sa'yo. Sang-ayon. Mas komportable itong upuan kaysa sa kabaong ng master ko. Si Linye ang aking personal na security consultant, may pinakamataas na otoridad. Siya lang. Hindi ako sumasang-ayon. Handa ka bang makipagsabayan sa akin ng 3 round? Kung hindi ka sumasang-ayon, tiisin mo. Kung manalo ka, di 12 tomahawk steak ang hapunan, busog ka. Ayos talaga, sige na at huwag nang patagalin ang pagkain. R. Pwede bang 2 steak? Hehe, 2 tomahawk, sarap. Royal flush, panalo agad. Shen Bingking, tinatawag ka ng lolo mo para sa meeting. Lumabas ka. Ayaw ng simpleng pakiusap, gusto ng palo. Anong pinagmamalaki mo? Ayoko talaga kapag ginugulo ako habang kumakain. Aray. Saklolo. Huwag kang magkakamali. Sabihin mo sa amo mo, huwag nang magpadala ng basura. Ay ko. Nataranta ka, huwag kalimutang magdagdag ng chicken leg sa hapunan. Tulungan mo muna ako. Kanselahin mo ang kasunduang ito, nakikita mo. Siya ito. Ikaw si Linye. Yung nawawalang tagapagmana ng mayamang pamilya na pinag-uusapan. Salamat. Walang anuman, huwag kalimutang magdagdag ng chicken leg sa hapunan. Muntik ko nang makalimutan ang importante. Pababa ako ng bundok para kanselahin ang kasunduan.
Hinahanap ko si Shen Bingking para kanselahin ang kasunduan. Maganda ang babaeng ito, niloko ako ng matanda. Talagang kanselahin ko ang kasunduang ito. Ito. Ha? Kasunduan ng kasal mo ito. Pinagkasunduan ng master ko noong ipinanganak pa lang, ikaw ay taga Shen family. Sabihin mo sa kanya, talagang kanselahin ko ito. Ikaw si Linye. Iniligtas mo ako, nakita mo ang lahat sa akin. Bodyguard ko pa rin at kasintahan ko pa. Matapos mo makinabang, gusto mo umalis? Hindi pwede. Hindi ko ito kinukansela. Mula ngayon, kailangan mong panagutan ako. Nga, Lesiu, sasabihin ko sa iyo, malinaw na nakasulat sa kasunduan ito. Kilala mo ba talaga si Shen Bingking? Kung kilala mo, dalhin mo ako sa kanya para matapos na itong problema. Manatiling relax na security guard. pasensya na, nabigo kita. Ako si Shen Bingking. Hindi mo inaasahan to, di ba? Iisa lang pala ang taong to. Ako nga yan. Nagulat ka ba? So kanina, sabi mo gusto mong i-cancel ang engagement. I cancel. Kailangang i-cancel. Bakit? Hindi ba ako maganda? Dahil nga masyado kang maganda. Sabi ng matanda, ang mga babae sa baba ay parang tigre, mas maganda, mas mapanganib. Mukha kang red beauty disaster, ugat ng problema. Gusto ko lang maging tamad, kailangang i-cancel ang kasal na to. Ha ha ha. Huli na. Linye, huli na. Iniligtas mo ako, nakita mo ng katawan ko. Tapos bodyguard pa kita at fan ko pa. Matapos makinabang, gusto mong umalis? Walang ganun. Hindi ko ika-cancel ang kasal na to. Simula ngayon, pananagutan mo ako. Matanda, pinatay mo ako. Seryoso kong idinedeklara, hindi ako yung hindi karapat-dapat sa'yo, ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ate, kalmahan mo lang. Shen Bingking ang pangalan ko, hindi ate. Sige, Shen Bingking, formal kitang ini-inform na ika-cancel ko ang engagement. Seryoso kong idinedeklara, hindi ako yung hindi karapat-dapat sa'yo, ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin. Oh, talaga? Di pakikinggan ko kung bakit ako hindi karapat-dapat sa'yo. 3 dahilan. Una, masyado kang maganda. Sabi ng matanda, ang mga babae sa baba ay parang tigre, mas maganda, mas magulo. Ikaw ay walking troublemaker, gusto ko lang maging tamad. Pangalawa, masyadong mainit ang ulo mo, madaling magalit. Para kang malaking yelo, nakakaapekto sa gana ko kumain. Pangatlo, at pinakamahalaga, mayaman ang pamilya mo. Maraming arte, naabala ang siesta ko. Sa konklusyon, hindi ka akma sa life plan ko, kailangang i-cancel ang kasal na to. Presidente Shen, Assistant Xiao. May urgent delivery para sa inyo. Para sa bagong level consultant na nag-start ngayon. Jinong Linye. Punyeta sa Fayang. Punyeta sa personal bodyguard. Hindi na ako maglilingkod. Ay naku, nanay ko. Yung kinain kong pansit kahapon, marumi, sumakit ang tiyan ko. Pahiram ng siray.
Punyeta ka, matandang gago. Ang sama mo. Hindi ko gagawin yan. Grabe to, walang konsensya, walang puso. Inilalagay mo ako sa panganib, hindi ko tatanggapin, kahit mamatay, hindi tatanggapin. Punyeta sa fan. Punyeta sa personal bodyguard. Ayoko na magsilbi. Ginong Shen, napag-isipan ko na. Hindi mahalaga ang pera, naiintindihan ko rin ang kasunduan sa kasal. Gusto na gusto ko ang trabahong ito bilang bodyguard, ito na ang pipiliin ko. O pwede bang makuha ng maaga ang 100 milyon na sahod? Gusto mong maging bodyguard? Naiintindihan mo ang hirap ko. Handa na ang kontrata, makinig sa mga patakaran. 20,000 kada buwan, 24 oras na handa. Dapat narito sa loob ng 3 minuto. Siyempre, responsibilidad ko yan. Huwag mong suotin yan. Magpalit ka ng business attire sa loob ng kalahating araw. Ibabawas sa sahod ang pambili. Sige, papalitan ko. Sa pribadong espasyo, huwag magtangka ng anumang masama. Huwag kang mag-alala, Ginong Shen, mayroon akong profesional na etika. Saan yun ang araw? Ibawas ang pambili. Ibang ibawas ka panuli. Kapag hindi kwalipikado, tanggal ka agad. Isasauli ang buong halaga. Pipirmahan ko. Password, 888,888. 100 milyon kasama ang unang buwang sahod. Hoy, Director Liu, ito ang tatay ko. Binibining Shen, Ginong Shen, nagkaroon ng cardiac arrest, mangyaring. Bilisan mo pumunta sa ospital. Lumala ang kalagayan ng tatay ko. Ano nang kinakabahan ka? Hindi yan mamamatay. Nagkaroon ng cardiac arrest ang tatay ko. Ano nang natutulala ka? Tara na. Kung maghihintay pa tayo ng elevator, huli na ang lahat. Huwag kang mag-atubili, tara na. Tumabi ka. Sakay na. Assistant Xiao, nagtatago ng pagkain, hindi nagbabahagi. Ang sasakyan sa harap tumabi. Nababaliw ka ba? Sumuway sa traffic light. May lisensya ka ba? Wala. Mahina pa ang alawan, kailangan mong masanay kasama ko. Bilisan mo, pasok na. ICU, bawal pumasok ang hindi kailangan. Ako si Shen Bingking. Nandoon ang tatay kong si Shen Zhengkun, tumabi ka. Alam ko, iniutos mula sa taas. Kahit sino ang pumunta, walang magagawa. Saan galing yang asong yan? Humarang sa daan? Kahit pulubi, naglakas loob manggulo. Hoy, huwag kang gagalaw. Kunin to, ilagay sa internet. Huwag kunan, pribado ito. Pakidelete. Huwag na munang mag-away, iligtas muna ang tatay ko. Pakibilisan, pakiusap. Alam ko, tara na. Pamangkin, dumating ka rin. Hindi na kaya ng tatay mo, maghanda ka na. Ano nang pinagsasabi mo? Nag-video call pa kami kaninang umaga. Ano nang ginawa mo? Pwede bang saktan ng kapatid ang sariling kuya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pakikondol, Ginong Shen. Ang mabuting intensyon ni Ji Shen. Bawal pumasok, utos ni Ji. Tatay ko yan. Bakit niyo ako hinaharang? Umalis ka na, wala kang ambag dito. Nahanap na ang scent of decay. MS Shen, ginawa namin ang lahat. Nawalan ng funksyon ang mga organ. Hindi namin mahanap ang source ng lason. Ihanda na ang mga kailangan. Hindi. Gising. Impossible. Kaninang umaga nakangiti pa siya. Bakit biglang ganito? Huwag kang malungkot, pamangkin. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa kumpanya. Ako muna ang pansamantalang magiging presidente para maayos ang sitwasyon. Malaki ang karanasan ni Ji Shen. Siya ang dapat mamuno. Alagaan mo siya. Sino ka? Umalis ka. Wala kang karapatan dito. Ikaw pa ang unang manggagamot ng Jiangsheng, hindi mo pa mahanap ang lason. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Ano ba alam mo, bata? Kung kaya mo, ikaw na. Sige, ako na. AMEA. Tumigil ka.
Sugurin niyo siya. Isa lang siya. Anong takot? Ano nang ginagawa mo? I see you ito. Tumahimik kayo, nagliligtas ako ng buhay. Kung maingay pa kayo, itatapon ko kayo. Ginugulo mo ang sistema. Tatawag kami ng pulis. Umalis ka na ngayon. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat pagkaantala, mas lalo siyang malalapit sa kamatayan. Kung hindi ko siya mailigtas, bahala kayo sa akin. Hinaharang niyo ako. Sino ang sasagot sa buhay niya? MS Shen. Linge, pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Mabibigay ko pa sa'yo ang Shen Corporation, pakiusap. Bakit ka lumuluhod? Hindi ko naman sinabing hindi ko siya ililigtas. Huwag kang umiyak, nakakainis. Napapaliw ka na ba, pamangkin? Lumuhod sa isang estranghero? Ikinahiya mo ang pamilya Shen. Anong mailigtas niyan? AMEA. Huwag kang magpalinlang sa isang impostor. Kung mailigtas niya si Ji Shen, luluhod ako at 3 bises na magmamano. Kung iligtas ko siya, tutuparin mo ang sinabi mo. 40 taon na akong doktor. Hindi ako nagbabalat kayo. Ikaw, AMEA. Kung hindi mo mailigtas, babaliin ko ang mga binti mo at itatapon sa ilog para kainin ng isda. Lumabas kayong dalawa. Ako, Huwag ka ring pumasok. Kailangan ng konsentrasyon sa pagtusok. Maghintay ka sa labas. Isang daan at 80 ang heart rate. Papatayin mo siya. Tumahimik ka. Normal na lahat? Impossible. bobo ka ba? Nakatayo ka ng ganun kalapit, humihigop ka ng lason. nag-aalala ako sa tatay ko. Okay na, wala nang problema. Lumayo ka. Gulo-bulag ang mata ko sa inyo. Anggapin ninyo ako bilang estudyante. Ay maalaga ko, nasa sapatos ninyo ayos lang. Tumayo ka. Hindi ako tumatanggap ng estudyante, lalo na sa tulad mong tanga. Buti nagising ka na. Tatay, gising ka na sa wakas. Kinger, huwag kang umiyak. Kinabahan ako, buti wala namang nangyari sa iyo. Gulo-bulag ang mata ko sa inyo. Anggapin ninyo ako bilang estudyante. Ay maalaga ko, nasa sapatos ninyo ayos lang. Tumayo ka. Hindi ako tumatanggap ng estudyante, lalo na sa tulad mong tanga. Hindi mahanap ang lason, death penalty agad, muntik na makapatay. Ako ang mayabang. Nagkamali ako. Hinto. Bakit ka tumatakbo? Ang usapan ay magmamano ka, nakalimutan mo na ba? Nagbibiro lang si Jilin. Huwag mong seryosohin ang galit na salita. Huwag kang magmayabang. Hindi pa tapos ito. Kinger, may naglason sa akin. Tatay, alam ko, magpahinga ka muna. Hindi ko palalampasin ang gumawa nito sa iyo. Nalinis na ang lason, normal na pagtulog lang, makakalakad na rin pagkatapos ng 10 araw. Salamat sa iyo. Anong salamat, binabayaran mo naman ako. Mauna na kayo. Batang lalaki, nanggulo ka sa plano ko. Papatayin kita. Ang erosion bone fragrance ay matagal nang nawala. Siya ay isang impostor.
Maniniwala ka man o hindi, huwag mong istorbohin ang pagkain ko. Assistant Xiao, nasaan ang binilhan mong pagkain? Nagmamadali ako, hindi ko nakuha. Nakalimutan ko, kumain na lang ako. Sige, 12 tomahawk steak, 10 sausage, ice cold coke. Sagad. Tutu. Dagdagan mo ng 2. Yueru, tatay ko ay nalaso ng erosion bone fragrance. Erosion bone fragrance. Paano makakakain ang nasa ICU? Siya ang nagligtas sa tatay ko, nilunasan ang erosion bone fragrance. Seryoso ka, ang erosion bone fragrance ay matagal nang nawala, siya ay isang impostor. Maniniwala ka man o hindi, huwag mong istorbohin ang pagkain ko. Doktor ako sa toxicology, 10 minuto lang may resulta na para mapahiya ka. Karaniwang heavy metal poisoning lang yan. Anong kaartehan? Ang erosion bone fragrance ay may 18 na halamang gamot. Ano? Timog Border Century Old Corrupt Bone Grass, kinuha Hulyo 15. Kanlurang disyerto, Cold Pond Lotus, mula sa Ice Lake ng Chanshan, isang pagkakamali sa timpla. Lubhang magkakaiba ang bisa, hindi sapat ang gamit mong instrumento. Paglabas ng resulta, tingnan natin ang sasabihin mo. Tama ako, di ba? Ngayon naniniwala ka na. Inalam mo ng maaga. Alam mo ba ang pinanggalingan? Alam mo kung sino ang nag-ayos? Ang lason na ito ay trademark ng Night Snack Organization mula sa ibang bansa, espesyal sa mga underground na grupo. Sa Pilipinas, sa dark web lang ito mabibili. Paano mo nalaman ang night snack? Ito ice level na lihim ng Interpol. Marami akong alam. Ikaw, paano ka nandito? Kunin ang report. Mark and Hexu. Pumunta para sa blood sample ng lason. Sirain ang ebidensya. Ha? Nagapasabog sila sa universidad. May nakakabit na timer sa linya. May gumalaw dito 3 araw na ang nakalipas. Papatayin ba nila ako? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit ilan pa sila, mamatay lahat yan. Hoy. Sumabog ang Yueru Lab building. Okay ka lang? Ako.